Ipinakita ni Shu Han ang Soul Devouring Beast sa ating bida, at sinabi sa kanya na ito mismo ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Sa sandaling tumingin ang ating bida sa Soul Devouring Beast, bahagya siyang natigilan. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, sa oras na maramdaman ng nilalang ang ating bida, naglabas ito ng isang mabagsik at nakatitindig balahibong ungol at marahas na nagpumiglas upang makawala sa kakayahan ng Sealing Lock, habang nanginginig ang anyo ng kaluluwa nito habang lumalaban sa pagsupil. Nang makita ni Shu Han ang nangyayaring ito, labis siyang nagpanik, at ang ating bida, nang makita rin ito, ay nagsalita sa matinding pagkagulat, "Ano ito? Kailan pa ito pumasok sa katawan ko?" Sa sandaling ito, ang Soul Devouring Beast ay gumagawa ng napakalakas na ingay at desperadong sumusubok sa lahat ng kanyang lakas upang makatakas. Samantala, si Meng, na naroon din, ay nakinig sa mga salita ng ating bida at nagpaliwanag sa kanya. Ito ay dapat na isang nilalang na kilala bilang Fragrant Soul Beast, wala itong pisikal na katawan at umiiral lamang sa anyong kaluluwa. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 1,000 taon, muling lilito ang mga bakas nila, dagdag pa niya. Sa mismong sandaling iyon, pinaganya ng ating bida ang kanyang Soul Flame at ipinadala ito patungo sa Soul Devouring Beast upang atakihin ito. Sa sandaling maabot ng Soul Flame ang nilalang, nagsimula itong umikot sa paligid nito, tuluyang banihag ito, at agad na winasak ang anyo ng kaluluwa nito. Nang makita kung gaano ito kadaling nawasak, sinabi ng ating bida na ang kaluluwang iyon ay napakahina. Sa oras na ito, si Bai, na naroon din, ay nagsalita sa isang napakaseryosong tono. Tila kailangan nilang selyuhan ang panig ng banal na palasyo ng Kunlun. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga Soul Devouring Beast ang nagawang makatakas. Ang mga ordinaryong tao ay sadyang hindi kayang labanan ang pananalantang dulot ng mga Soul Devouring Beast. Kung magkamali ang lahat, maaari itong maging isang malagim na sakuna para sa buong lahi ng tao. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Bai, sila ay medyo natakot. Sa pakikinig dito, kinakabahang nagtanong si Shu Han sa gitna ng pagkataranta, ang bagay na ito, ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mapasukan o maging host nito? Sa pagkarinig sa kanyang tanong, nagsimulang magpaliwanag si Matandang Shu na kapag ang isang tao ay naging biktima nito, sa pangkalahatan ay mayroong 3 posibleng kahihinatnan. Ang una ay ang pagiging isang half-dead professional. Patuloy nitong sisipsipin ang lahat mula sa iyo, kabilang ang sigla, dugo, kapangyarihan ng kaluluwa, at marami pang iba. Walang anumang bagay ang hindi nito kayang ubusin. Ang pangalawa ay kung makakahanap ito ng mas mahusay na host, maaari ka nitong direktang patayin. Ang pangatlo ay kung makikita nitong kasiya siya ang iyong katawan, lalamunan nito ang iyong kaluluwa at ganap kang papalitan. Sa sandaling matapos magsalita si Shu Han ay naging lubhang takot pagkatapos marinig ito, na nanginginig sa sindek. Sabi niya, napakakilabot niyan. Sa panahong ito, ang pag-uusap sa silid ay nagpatuloy ng walang tigil. Samantala, si Meng, habang malalim ang iniisip, ay nakipag-usap kay Bai sa mismong sandaling iyon. Bago pa man naitatag ang imperyo ng Shangxia, nagkaroon na noon ng sakuna ng Soul Devouring Beast. Ang insidenteng iyon ay muntik nang maglibing sa buong lahi ng tao. Malamang na walang mga talaan kung paano sila haharapin ang naiwan. Tanging ang pamilya ng hari ang nagpapanatili pa rin ng gayong impormasyon. Tila kailangan nilang maglakbay patungo sa pamilya ng hari. Nang magdesisyon ang lahat na umalis, pinaganya ni Meng ang tore ng Shangxia. Sa sandaling ma-activate ang tore, nagsimula itong i-teleport ang lahat ng magkakasama. At sa isang iglap, lahat sila ay nakarating malapit sa palasyo ng pamilya ng hari. Pagkarating nila sa harap ng palasyo, sumigaw ng malakas si Meng Anwen ay dumating ng walang imbitasyon. Pakiusap, palabisan ng Panginoon ng silangan para sa isang pagpupulong. Sa sandaling ang kanyang boses ay umalangaw sa buong bakuran ng palasyo, ang hari ay nagmamadaling lumabas mula sa loob sa buong bilis. Magalang na binati ang lahat, sinabi niya, si Dong Fangyi ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga banal na general, at pagkatapos ay nagtanong kung mayroon bang ilang apurahang bagay na nagdala sa kanila doon ng biglaan. Sa sandaling matapos silang batiin ni Haring Dong Fangyi, direktang lumapit si Meng sa kanyang mukha at nagtanong sa isang napakaseryosong tono,
alam mo ba ang tungkol sa soul devouring beast? Sa sandaling marinig ni Haring Dongfangyi ang seryosong tono ni Meng, siya ay naging lubhang takot. Nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo, at nauutol sa takot, sinabi niya, "Ako, hindi ko pa kailanman narinig ang tungkol sa soul devouring beast." Pagkatapos ay humakbang din si Bai Pasulong, tumingin ng direkta kay Dongfangyi, at nagsabi, "Tama na, matandang Dongfang, alam kong ang iyong pamilya ng hari ay nagtataglay ng isang lihim na imbakan. Pumunta kami rito partikular na upang suriin ang mga talaan tungkol sa mga soul devouring beast." Nang marinig ito ni Haring Yi, tumanggaw na lamang siya sa takot. Sa sandaling iyon, ang kanyang tingin ay napunta din sa ating bida, at pagkakita sa kanya, sinabi niya, "Ang banal na general na si Lin ay narito rin, ito ay tiyak na tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan para sa lahi ng tao. Ang aking tiyuhin sa angkan, si Dongfangyi, ang kumokontrol sa lihim na imbakan. Bakit hindi natin siya tanungin?" Pagkatapos nito, ang kwento ay bahagyang lumipat sa hinaharap at tumuloy sa loob ng silid-aklatan, kung saan ang tiyuhin ng hari, ang matandang si Dongfangyi, ay tinipon ang lahat ng mga aklat na may kaugnayan sa soul devouring beast at inilagay ang mga ito sa mesa. Sa pagtingin sa lahat, sinabi niya, "Ang lahat ng impormasyong gusto ninyo tungkol sa mga soul devouring beast ay narito na." Sa sandaling ito, binabasa ni Meng ang maraming aklat na may kaugnayan sa soul devouring beast ng isa-isa. Habang siya ay nagbabasa, ang matandang si Lei ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Kung ito ay talagang isang soul devouring beast, magiging isang napakalaking sakuna ito." Sa pagkarinig dito, sumagot si Meng ng mahinahon, "Hindi kinakailangan, maaari pang ang maging isang mahusay na pagkakataon ito." Isinasaad ng mga sinaunang talaan na sa malayong magulong panahon, bago pa pinag-isa ang lahi ng tao, isang sakuna ng soul devouring beast ang minsang sumiklab. Sa panahong iyon, ang lahi ng tao ay nagbayad ng napakalaking halaga para lamang bahagyang matiyak ang tagumpay. Gayunpaman, sa parehong pagkakataon, halos lahat ng mga god-level na malalakas na nilalang ay namatay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, ang mga demonyo mula sa kailaliman at ang lahi ng dragon ay bumaba. Sa panahong iyon ng kahinaan, isang grupo ng mga henyo ang biglang sumulpot sa loob lamang ng ilang dekada at mabilis na naging mga god-level na eksperto. Sila ang nagtaguyod sa kalangitan para sa lahi ng tao, bumili ng mahalagang oras upang makahinga, kung kaya't ang sangkatauhan ay nagawang umunlad hanggang sa araw na ito. Ipinaliwanag ni Meng ang lahat ng ito ng seryoso sa lahat habang patuloy na nagbabasa sa mga aklat, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Ang pagsilang ng pangkat na iyon ng mga henyo ay may malapit na kaugnayan sa mga soul devouring beast. Ang mga nilalang na ito ay kumakain ng mga kaluluwa at lahat ng lakas ng laman at dugo. Ngunit sa parehong pagkakataon, kung sila ay mawawasak bago pa man sila ganap na mabuo, ang kanilang kapangyarihan ay sasanib sa kaluluwa ng professional. Kapag ang kaluluwa ay lumakas, ang mga attributes ay tataas din, at ang posibilidad ng occupational ascension ay mabilis na tataas. Iyan ang paraan kung paano isinilang ang mga sinaunang henyo ng tao. Matapos marinig ito, nagtanong ang ating bida sa kalituhan, ngunit paano mawawasak ang isang soul devouring beast sa yugto ng pag-usbong nito? Kahit ako ay nabigong matuklasan ito sa tamang oras. Bilang tugon, sinabi ni Meng sa kanya, "Hindi yan isang bagay na kailangan mong ipag-alala, Lin Muyo. Ipaubaya mo ang mga bagay na ito sa aming mga matatanda." Noon din, nagsalita rin si Haring Yi, "Ang bagay na ito ay napakahalaga, at ang kinakailangang pagpaplano ay magiging napakalawak." Si Shu, na nakatayo sa tabi niya, ay narinig ito at nagsabi, "Ngunit kapag natapos na ito, maraming mga henyo ang tiyak na lilito sa ating imperyo ng Shengxia." Pagkatapos ay sinabi ni Bai sa isang seryosong tono, "Upang maisakatuparan ito, ang kapangyarihan ng pamilya ng hari ay kailangan." Sa pagkarinig sa mga salita ni Bai, seryosong tumugon si Haring Yi, "Anuman ang kailangan ninyong gawin namin, ibigay lamang ang utos." Ang matandang si Lei, na nakatayo sa tabi niya, ay idinagdag din, "Ito ay isang makasaysayang tagumpay na maitatala sa mga talaan ng kasaysayan." Pagkatapos niyon, sinabi ni Shu, "Una, magpadala ng mga tao upang kontrolin ang sitwasyon. Hinding-hindi natin maaaring hayaan ang mga soul devouring beast na makatakas sa ibang bansa.
Ang pagkakataong ito na laban sa tadhana ay dapat nating mapanalunan ng tayo lamang. Matapos magsalita ang lahat, nagsimula silang lahat na magtawanan. Sa sandaling iyon, lumapit si Meng sa ating bida at tinanong siya, "Muyo, ano ang iyong mga plano?" Sa pagkarinig dito, sumagot ang ating bida, "Opo, naiisip ko rin na tanungin ang taong iyon." Sa pagkarinig dito, natigilan si Meng sa pag-iisip at pagkatapos ay nagsabi, "Iyon din ang iniisip ko." Sa tulong ng taong iyon, ang rate ng tagumpay sa bagay na ito ay lubhang tataas. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, pinaganya ni Meng ang tore at sinabi habang tiniteleport ang ating bida palayo, "Dahil ganoon nga ang kaso, hayaan mong ihatid na kita." Sa sandaling ma-activate ang tore, ang ating bida ay na-teleport palayo. Sa sandaling umalis ang ating bida, si Haring Dongfang Yi at ang kanyang tiyuhing librarian na si Matandang Lei ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Tinanong ni Haring Dongfang Yi ang kanyang tiyuhin, "Tiyo Lei, ang taong binanggit ng banal na general na si Lin, maaari kaya na iyon ang sinaunang nilalang sa walang hanggang lupain ng pagsubok?" Sa pagkarinig dito, sumagot si Matandang Lei, "Natatakot ako na baka iyon nga ang isang iyon. Hindi ko akalain na ang banal na general na si Lin ay magiging karapat-dapat na makipag-usap dito. Ito ay isang pagkakataong bigay ng langit para sa ating imperyo ng Shangxia, dapat natin itong isagawa ng mahigpit ayon sa plano." Sa pagkarinig dito, tumanggo si Dongfang Yi bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, ang kwento ay direktang lumipat sa teritoryo ng Antares Dragon, kung saan na-teleport ang ating bida. Sa sandaling dumating siya, galit na inikot ng Phoenix ang leeg nito at tinitigan siya ng may matinding puot. Sa pagtingin dito, sinabi ng ating bida, "Hindi ako narito para sa iyo. Hinahanap ko si Senior Antares." Sa sandaling iyon, iminulat ng Antares Dragon ang kanyang mga mata at galit na tinanong ang ating bida, "Bakit ka bumalik na naman, bata?" Sumagot ang ating bida, "May nangyari sa lahi ng tao, at pumarito ako upang humingi ng iyong gabay," at pagkatapos ay direktang tinanong siya tungkol sa usapin ng mga soul devouring beast. Sa sandaling marinig ito ni Antares, napatalon siya sa gulat at nagtanong sa kawalan ng paniniwala, "Ano? Anong klaseng nakakatawang swerte ang mayroon ka, bata, para aktwal na makatagpo ng isang soul devouring beast?" Sa pagkarinig dito, nagpakita ang ating bida ng isang blankong ekspresyon at nagtanong, "Ang muntik ng mapasukan ng isang soul devouring beast ay itinuturing na swerte." Pagkatapos ay umungol si Antares at nagsabi, "Bata, hayaan mong tanungin kita, ano ang mas malakas, ang 100 top-tier level 85 professionals, o ang isang solong level 90 god-level powerhouse?" Sa pagkarinig dito, sumagot ang ating bida, "Siyempre, ang isang solong god-level powerhouse ang mas malakas. Ang dalawang ito ay hindi man lang magkapantay ng antas." Sa pagkarinig dito, seryosong nagsalita si Antares sa ating bida. "Tama iyan. Para sa anumang lahi, ang pagsulpot ng isang top-tier powerhouse ang pinakamahalagang bagay. Habang tumataas ang antas, lalong lumalaki ang agwat sa pagitan ng bawat antas. Kahit na ang bawat tao ay maging god level, hindi ito maihahambing sa pagsulpot ng isang solong super god level na nilalang. At ang soul devouring beast ay isang pagkakataon kung kaya mo itong hawakan." Nang marinig ng ating bida ang mga salita ng Antares Dragon, siya ay lubos na natigilan at nagtanong sa pagkagulat, "Ibig mong sabihin, ang soul devouring beast ay kayang lumikha ng ganitong uri ng top-tier powerhouse?"